tatlo lang, tatlong bagay lang mga kapatid ko kay Kristo. The importance, brothers and sisters, of doing the Father's will, mga kapatid. Una, sa John chapter 14, verse 23 hanggang verse 24. John chapter 14, mga kapatid, para makita po natin bakit napakahalaga ng pagsunod, mga kapatid. Ang sabi rito, sa John chapter 14, verse 23 hanggang verse 24, brothers and sisters, Jesus answered him, "Whoever loves me will obey my teaching. My Father will love him, and my Father and I will come to him and live with him." Amen po? No, mga kapatid ko kay Kristo. Ang sabi roon, mga kapatid, kaya napakahalaga ng pagsunod, sapagkat ang pagsunod ay pagpapakita natin ng ating tunay na pagmamahal kay Yahweh El Shaddai. Amen! Praise the Lord! Mga kapatid, ganoon din sa ating mga anak, kapag patuloy silang sumuso, ay nakikita na natin malayo yung loob nila sa atin. Amen po? Amen. Alam niyo, sabi rito, mga kapatid, kapag kayo'y sumusunod, mga kapatid, sa kalooban ng Panginoon sa kanyang mga aral, brothers and sisters, tayo ay nagmamahal sa Diyos, at tingnan niyo po, at iibigin din tayo ng Diyos. Amen? Amen. Mas masarap i-claim na mahal ako ng Diyos kung alam natin tayo ay sumusunod sa kalooban ni Yahweh El Shaddai. Amen! Amen! Masarap sabihin, God loves me! Amen? Kasi bakit? Hindi ka nagdi-disobey. At ang sabi doon, my Father and I, ako at ang aking Ama, ay mananahan sa Kanya. Amen? Amen. Yan yun, ganda niyan. Nasa atin ang Panginoon. God is with us. Na ipapakita natin ang pag-ibig natin sa Panginoon, brothers and sisters, kapag tayo ay sumusunod sa Diyos, at ito naman yung bibigay sa atin ng Panginoon. Ang Ama at si Jesus, brothers and sisters, ay mananahan sa atin. Amen. Amen. Alam niyo, pag nanahan sa inyo, Diyos, nanahan sa atin ang Diyos, walang sakit, walang karamdaman. Amen. Yes. Yung mga sakit, hindi niya kasi ang sakit kasi, alam niyo ba ang sakit? Masamang espiritu yan. Lahat ng sakit may pangalan. Kaya kung magpapalayas kayo ng demonyo at merong sakit sa katawan niyo, bigkasin niyo yung pangalan. Ikaw, masamang espiritu ng arthritis. Arthritis. Di ba? Arthritis. Arthritis, di ba? Arthritis. Palayasin mo, in Jesus' name, lumayas ka. Huwag mo sabihin, may arthritis ako, sakit ng tuhod ko. May tuwa yun, gumagano'n yung ulo nun. Di ba yung pusa pag ina-aplas mo, gumagano'n? Yung aso, aplas mo, gano'n. Kahit yung tao, aplasin mo yung ulo, batang din. Gano'n din yung demonyo. Pag ina-aplas mo yung sakit. Pag naramdaman mo yung sakit at alam mo yung pangalan, palayasin mo. Amen? Kung alam mo si Jesus ay nasa iyo, puso. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yun yung una, mga kapatid. Ang kahalagahan ng pagsunod sa Diyos na ipapakita natin sa Kanya ang ating tunay na pagmamahal. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Pangalawa, mga kapatid ko kay Kristo, nasa Hebrew chapter 11. Ayan, Hebrew chapter 11. Brothers and sisters, anong sabi dyan? Tungkol ito sa pagsunod. Verse 8. Ang sabi dyan, mga kapatid ko kay Kristo, ay ganito. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima. Sabi nyo, tumalima. Sumunod dyan, ibig sabihin ng tumalima, sumunod. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupaing ipinangako sa kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon.
Narinig niyo po? Kapag tayo sumusunod sa ating Amang nasa langit, sa kanyang kalooban, brothers and sisters, na ipapakita natin ang ating malaking pananampalataya kay Yahweh El Shaddai. Amen! Yes, no, mga kapatid. Madaling sabihin, may pananampalataya ako. Amen? Pero kung hindi naman tayo sumusunod, brothers and sisters, hindi mo mapapatunayan. Amen? Tingnan niyo si Abraham. Naipakita niya yung kanyang pananalig nang siya'y tumalima, nang siya'y pahayungin ng Diyos, paalisin ng Diyos sa bayan ng kanyang ama. Abraham, lisanin mo ang tahanan ng iyong ama. Pumunta ka sa lugar na papupuntahan ko sa iyo, sa Baltasar. May gawain doon. And po, alam niyo mga kapatid ko kay Kristo, si Abraham, alam niyo kung saan siya kinausap ng Diyos? Sa panaginip. Panaginip. Eh tayo isang, ay panaginip lang yun. Hindi mo ito yun. Ganyan tayo, katang-isip lang, di ba? Lakbay niya. Eh, mga brothers and sisters, ngayon, hindi na tayo kinakausap ng Diyos sa mga panaginip. Kinakausap tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mabuting balita. Amen. Minsan maliwanag na, nakasulat, narinig, nabasa. Amen. Minsan hindi pa rin masunod. Diba? Pero mga kapatid, kapag tayo'y sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, na ipapakita natin ang ating malaking pananampalataya sa Kanya. Purihin natin ang Panginoon. At alam niyo ba, mga kapatid ko kay Kristo, kapag ang tao may malaking pananampalataya, kaya niyang mag-perform, mga kapatid, ng himala sa pangalan ni Jesus na taga-Nasa. Amen! Purihin ang Diyos. Gusto niyo lagi makaranas ng himala? Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka. Amen. Diba mga kapatid ko kay Kristo? Kasi nga, the summit of all blessings si Jesus. Amen. Kaya inalisan ng karapatan ng bayang Israel, hindi sila sumampalataya. Hindi sila sumunod. Hindi sila nakinig. Amen. Anong sabi ng Mark chapter 6? Hindi rin sila nakaranas kahit isang himala. Bakit? Nireject nila si Jesus. Nireject nila ang Panginoon. Lagi nilang naririnig ang patungkol sa pangalan ni Jesus na taga-Nazaret. Pero ang sinasabi nila, anak yan ni Jose, anak yan ni Maria. Di ba? Ayaw nilang maniwala, ayaw nilang sumampalataya. Kaya ayaw nilang sumunod. Hindi nila maipakita yung kanilang pananampalataya. Anong result? Mark chapter 6, verse 6. Daling tandaan no? Mark chapter 6, verse 6. Kompiyang. Sabi doon, hindi nakagawa ng himala si Jesus kahit isa. Pero nyo kahit isa. Samantalang mula sa Cana, naghimala ang Lord. Water turn into wine. Tama? Diba? Sa Genesaret, may pinalayas na masasamang espiritu. Sa Capernaum, yung may sakit na nanay ni Pedro. Tama? Pinagaling. Sa Bethsaida, mga kapatid ko kay Kristo, merong pinagaling ang Panginoon. Na-encounter niya may sakit. Ang daming himala na ginawa ang Panginoon. Amen? Dahil sa pananampalataya sa Kanya. Purihin natin ang Panginoon. At yan ang gagawin ng Diyos ngayong araw na ito. May himala. Amen. Yes, no, mga kapatid, tingnan niyo pangatlo. Finally. Mga kapatid. Nakasulat yung pagsunod sa Matthew chapter 7, verse 21 hanggang verse 22. Nasusundan niyo pa? Mga kapatid. Matthew chapter 7, verse 21 hanggang verse 22. Ang sabi dito, not every
everyone who calls me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. But only those who do what my Father in heaven wants them to do. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa kaharian ng langit. Yan lamang mga tumutupad, sumusunod sa kalooban ng aking Amang, si Yahweh El Shaddai. Amen! Kaya mga kapatid, napakalaga ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bakit? Magkakaroon ka ng assurance. Amen? Na ikaw at ako makapapasok sa kaharian ni Yahweh El Shaddai. Purihin ang Panginoon. The assurance of salvation. Amen po? Kahit pala mga kapatid, marami tayong mga sakripisyo. Lumalakad ka sa baklaran ng palungog na lang na lang. Lumalakad ka sa Quiapo, nakaluhod, nakasasa kamay na nangalakad. Pero hindi naman sumusunod. Wala pa rin katiyakan. Amen? Kahit busy-busy tayo mga kapatid ko kay Kristo, sinasabi natin sa gawain ng Panginoon. Busy-busy ako, busy. Ang dami mong ginawang mga sakripisyo, ang laki ng inaabono mo. May mga ganyan di ba? Pero hindi naman sumusunod sa Diyos. You're doing for yourself. Ginagawa mo lang yan, tulad sa coordinator. Mga kapatid, nag-pray siya, Lord, salamat, tinawag mo ako sa gawain mo bilang pinuno mo. Ako ang susundin nila, Lord. Tapos ginuko. Hindi tayong pinuno. Ng mga DIC, hindi rin pinuno. Ka-coordinator, hindi rin pinuno. Lahat tayo alipin, tagapag, lingkod. Amen? Na mga kapatid, kahit napakalaki ng mga sakripisyo natin. Ano sabi ng 1 Samuel chapter 16, na wala na ang microphone. Ayan. Buti wala ka sa boses ko. Sabi, nawala. Ayan. 1 Samuel chapter 16, sabi doon, obedience is better than sacrifice. Amen. Hindi tayo magabibigyan. Mga kapatid, sa dami ng mga sakripisyo natin. Kahit nga ako, nag-iisip nga din ako, nagdadala ako ng gitara, sa mga patay, akin pa yung microphone, akin pa yung amplifier, dinadala ko, sipag ko. Pero kung di pa rin ako susunod sa bukasyon ko, sa panawagan ko, wala din. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng pagsunod. Una, sa ating pagsunod, mga kapatid ko kay Kristo, na ipapakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos. Amen? Pangalawa, na ipapakita natin sa ating pagsunod ang malaking pananampalataya sa Diyos. Amen? Doon katulad kay Abraham, minsan parang hindi maintindihan. Pero sunod lang. Pag authority ang nag-utos, sunod lang. Amen po? Sasabihin naman sa inyo ni Lord. Tama po? Tama kapatid. At panguli sa ating pagsunod, matitiyak natin ang ating kaligtasan. Hindi lamang sa langit na mga kapatid o pag tayo pumunta na sa langit, dito pa lang sa lupa, anong sabi ng Panginoon? Saan ka man pumaroon, iingatan kita. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunod. Dumaan ka man sa tubig o sa dagat, hindi ka malulunod. Bakit? Sasamahan tayo ng ating buhay at napakapangyarihan. Amen? Ito mga kapatid ko kay Kristo ang gospel ngayon. Amen po? Para hindi alisin sa atin ang karapatan. Kundi panatilihin sa atin ang Panginoon, brothers and sisters, at maipakita rin natin ang kahalagahan ng panawagan natin kay Yahweh and Shaddai. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po tayong lahat. Kaya praise the Lord. Praise